Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang The Gardener, na ipinalabas taong 2025. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang kwento sa isang grupo ng mga mersenaryo, na naghahanda upang hulihin ang isang opisyal sa loob ng kanyang bahay. Ang opisyal, na pinangalan ng Serge, ay namamahala na ibagsak ang isa sa mga umaatake bago subukan para tumakas. Gayunpaman, mabilis na pinalibutan ng mga mersenaryo, na higit sa kanya ang bilang, at binaril siya ng isang tranquilizer dart. Nang malapit na nilang isecure siya, ang katawan ni Serge ay biglang hinila sa bodega ng hindi kilalang tao. Ang mga mersenaryo ay maingat na pumasok sa bodega upang mag-imbestiga, ngunit natambangan lamang ng hindi inaasahang salarin. Sa kanilang pagtataka, ang umatake ay walang iba kundi ang gardener na nagtatrabaho sa bahay ni Serge. 6 na oras bago nito, lumipat ang kwento sa aid ng ministro, na may tungkuling maghatid ng liham sa grupo ng mga mersenaryo. Sa una, maayos ang lahat, hanggang sa masangkot ang aid sa isang biglaang aksidente. Mabilis siyang tinulungan ng isang medical team at isinugod sa ospital. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa pinuno ng mersenaryong grupo na si Phoebus, na sinamahan ng kanyang dalawang katulong na sina Modo at Ragnar. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Phoebus ng balita na ang aid ng ministro ay naaksidente. Ipinabatid sa kanya na ang ministro ay nag-utos sa kanya at sa kanyang pangkat, na patayin ang 5 opisyal, isa sa kanila ay si Serge. Samantala, ipinakita si Serge na nakikipag-usap sa kanyang asawa. Nagreklamo ang kanyang asawa tungkol sa kanilang anak na si Alice, na pinababayaan ang kanyang nakababatang kapatid at ginugugol ang lahat ng kanyang oras sa pagkanta sa hardin. Sinabi ni Serge na teenager pa lang si Alice, at normal lang na mahirapan siya sa ganitong edad. Pagkalipas ng 5 minuto, nakatanggap si Serge ng tawag mula sa isang doktor, na nagkataon na isang matagal ng kaibigan. Ipinaalam ng doktor kay Serge na ginagamot niya ang aid ng ministro, pagkatapos ng aksidente. Nakakapagtaka na ang aid ay may dalang sulat, na naglalaman ng listahan ng 5 opisyal, at kabilang ang pangalan ni Serge. Si Serge na walang hinala, ay sinabing isa lang itong nakagawi ang listahan. Samantala, aksidenteng nasaksihan ni Alice na nasa hardin, ang gardener na humahasa ng kutsilyo. Mabilis siyang nag-record ng eksena sa kanyang telepono, at laking gulat niya nang makitang tinanggal ng gardener ang kanyang damit, na nagpapakita ng maraming galos sa kanyang katawan. Bago pa niya maproseso ang kanyang nakita, biglang sumulpot sa labas ang gardener na ikinagulat niya. Napag-alaman na ang pangalan ng gardener ay Leo, at siya ay nagtatrabaho para sa pamilya ni Serge sa loob ng 6 na buwan. Bumalik ang kwento sa doktor na nakipag-ugnayan kay Serge. Tingid sa kanyang kaalaman, ay nilalapitan na pala siya ni Phoebus at ng kanyang 2 tauhan. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Phoebus ang doktor, hinihiling na malaman kung kanino niya ipinaalam ang tungkol sa listahan. Sa takot, ipinagtapat ng doktor na isang tao lang ang sinabihan niya at iyon ay si Serge. Nang malaman ito, inutusan ni Phoebus sina Ragnar at Modo na patayin ang doktor. Habang naghahanda silang umalis, sinabihan ni Phoebus ang kanyang mga tauhan na kumilos ang kanilang puwersa, at magtungo sa bahay ni Serge sa lalong madaling panahon. Sa ilang sandali, ang mga mersenaryong puwersa ay dumating sa bahay ni Serge. Hayagan nilang pinalibutan ang bahay, sinasamantala ang liblib na lokasyon nito. Hindi nagtagal, ang kasambahay ni Serge ay mabilis na pinasuko ng isang tranquilizer dart. Hindi lang iyon, sumugod din ang mga mersenaryo sa loob, at agad na binaril din si Alice gamit ang dart. Si Serge na nasa banyo, ay narinig ang kanyang anak na babae na sumisigaw, at mabilis na nagsuot ng damit upang mag-imbestiga. Nagawa niyang ibagsak ang isa sa mga mersenaryo, ngunit kalaunan ay natalo siya. Nang malapit na siyang mahuli, si Leo ay namagitan at kinaladkad si Serge sa ligtas na lugar. Maraming mga mersenaryo ang maingat na nakipagsapalaran sa loob ng barn, ngunit mabilis na ni-knockout ni Leo, na lumabas mula sa mga anino at inalis ang sinumang nangangahas na humakbang pa. Samantala, matagumpay na naitago ng asawa ni Serge ang kanilang sanggol, at ngayon ay nasa loob ng isang aparador, sinubukang hindi makita. Sa kasamaang palad, natuklasan ang kanyang pinagtataguan. Sinubukan niyang lumaban, ngunit ang isa sa mga mersenaryo ay sumulpot mula sa likuran, at binaril siya ng isang tranquilizer dart, na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Di nagtagal,
ang mga mersenaryo sa loob ng bahay, ay nakipag-ugnayan kay Phoebus upang iulat ang sitwasyon. Ipinaalam nila sa kanya na si Serge na kanilang pangunahing target, ay kinuha ni Leo. Ang masama pa nito, ang mga mersenaryong nagtangkang harapin si Leo ay napatay na lahat. Nang marinig ito, inutusan ni Phoebus ang kanyang natitirang puwersa na hawakan ang kanilang mga posisyon, habang siya, si Ragnar at Modo ay nagmamadali sa eksena. Ang kwento pagkatapos ay lumipat kay Serge, na ngayon ay nasa isang silid sa underground kasama si Leo. Sa sandaling iyon, nakita si Leo na nagbigay ng adrenaline shot kay Serge, upang makontra ang epekto ng tranquilizer. Nang magkamalay si Serge, nabalot siya ng takot na ang kanyang asawa at mga anak ay napatay ng mga mersenaryo. Gayunpaman, tiniyak siya ni Leo, na ipinaliwanag na malamang na pinatahimik lamang ng mga mersenaryo ang kanyang pamilya, at maaaring nagpaplanong patayin sila sa ibang lugar. Desperado na sinubukan ni Serge na tumawag sa pulisya, ngunit ang koneksyon sa internet ay sinabotahe, na iniwan silang nakahiwalay. Hindi nagtagal, dumating si Phoebus at ang kanyang 2 tauhan sa bahay, at agad na sinimulan ang kanilang paghahanap. Bumalik sa silid sa underground, naalala ni Serge ang babala ng doktor tungkol sa listahan ng mga opisyal, kabilang ang kanyang sarili. Sa wakas ay napagtanto niya ang katotohanan. Siya at ang iba pang mga opisyal sa listahan ay mga potensyal na kandidato, para palitan ang kasalukuyang ministro. Upang matiyak ang kanyang posisyon, iniutos ng ministro ang pagpatay kay Serge at sa iba pang 5 opisyal. Ngayon na nauunawaan na ang bigat ng sitwasyon, nakiusap si Serge kay Leo na tulungan siyang iligtas ang kanyang pamilya. Walang pag-aalinlangan, sumang-ayon si Leo at nagsimulang maghanda ng anumang mga armas na mahahanap nila. Hindi nagtagal, lumabas sina Serge at Leo, maingat na pinagmamasdan ang mga galaw ng mga mersenaryo ni Phoebus. Sa isang punto, napansin ni Leo ang isang mersenaryo na tinatapakan ang mga halaman na ilang buwan niyang inaalagaan. Galit na kumilos si Leo at mabilis na pinatay ang ilan sa kanila. Pagkatapos ay gumamit siya ng wire, upang tahimik na mapatay ang isa pang mersenaryo. Si Ragnar na nakaramdam ng mali, ay nag-imbestiga at nakita niya ang isang maliit na bangka na mabilis na lumayo. Kumbinsido na sina Serge at Leo ay nakasakay, agad itong ipinaalam ni Ragnar kay Phoebus, na nag-utos sa isang grupo ng kanyang mga tauhan na habulin ang bangka. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay isang trick lamang, at ang totoo ay nasa paligid lamang sina Serge at Leo. Pagkatapos ay inutusan ni Serge si Leo na bantayan ang gilid ng pinto, habang naghahanap siya ng paraan palabas. Sa pagpasok ni Serge sa isa sa mga silid, hindi niya sinadyang natuklasan ang sanggol na nakatago sa loob ng isang ventilation shaft. Ang sanggol ay mapayapang natutulog, nakikinig sa musikang tumutugtog sa pamamagitan ng mga headphones. Akmang aalis na si Serge sa silid, nakaharap niya ang 2 mersenaryo. Sa kabutihang palad, lumitaw si Leo sa sandaling iyon at mabilis na pinatay sila. Di nagtagal, pumasok si Ragnar sa silid, na humahantong sa isang mabangis na paghaharap. Sa panahon ng laban, saglit na nag-ambala si Ragnar nang dumura sa kanya ang sanggol, na sinundan ng isang mahusay na paghagis ni Leo ng kutsilyo. Sinamantala ni Leo ang pagkakataon, hinimok niya si Serge na umalis kaagad, bago pa dumating ang mga mersenaryo. Umatras sila sa barn sa likod, kung saan nagsimulang mawalan ng pag-asa si Serge, na walang nakikitang ruta ng pagtakas. Gayunpaman, biglang ibinunyag ni Leo ang isang nakatago na pinto na patungo sa isang underground tunnel. Nagtataka na tinanong ni Serge si Leo kung sino talaga siya, at kung paano niya alam ang bahay. Sa wakas ay ipinagtapat ni Leo na ang bahay ay minsang pag-aari ng kanyang ama, bago ito kinuha at na-auction kay Serge. Samantala, ang mga mersenaryo na ipinadala upang habulin ang bangka, ay bumalik na walang dala. Iniulat nila kay Phoebus na ang bangka ay walang tao, na nagpapatunay na ito ay walang iba kundi isang diversion. Makalipas ang 15 minuto, si Ragnar na mahimalang nakaligtas sa naunang engkwentro, ay lumapit kay Phoebus. Nang makitang nababalot ng dumi si Ragnar, inutusan siya ni Phoebus na linisin ang sarili. Nang matapos iyon, inutusan ni Phoebus ang kanyang natitirang mga tauhan na hanapin sina Serge at Leo. Bumalik ang eksena kina Leo at Serge, na ngayon ay nagtatago sa isang lihim na lagusan. Nang mapansin na ang sanggol ay nangangailangan ng pagpapalit ng lampin, hiniling ni Leo kay Serge na ibigay ang kanyang damit. Habang pinuputol ni Leo ang damit, nagpalit si Serge ng isang lumang uniporme na pag-aari ng ama ni Leo,
na nakaimbak mula noong 1943. Habang ginagawa ni Leo ang lampin, hindi napansin na isinuot ni Serge ang uniforme ng Nazi, na nagbubunyag ng nakakagulat na katotohanan. Ang ama ni Leo ay dating isang respetadong opisyal sa hukbong Nazi. Pagsapit ng gabi, nagkamalay ang asawa ni Serge at si Alice, ngunit ang katulong ay nananatiling nasa ilalim ng epekto ng tranquilizer. Lumapit sa kanila sina Phoebus at Ragnar, hiniling na malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng gardener. Sa takot, ibinunyag ni Alice ang tunay na pangalan ni Leo. Bilang tugon, agad na naghanap si Ragnar ng impormasyon online, ngunit natuklasan na ang mga records ni Leo ay classified ng gobyerno, na nagpapatunay na hindi siya ordinaryong tao. Pagkalipas ng ilang oras, ipinaalam ng isa sa mga mersenaryo kay Phoebus, na natuklasan ng kanyang koponan ang isang nakatago na lagusan. Mabilis na sinuri ni Phoebus ang lugar, at nakumbinsi na sina Serge at Leo ay nagtatago sa loob. Bilang resulta, itinalaga niya si Modo na manguna sa isang koponan sa tunnel, upang mapalabas ang mga ito. Samantala, pinilit ni Serge si Leo para sa mga sagot, tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Simpleng sagot ni Leo na isa lamang siyang ordinaryong gardener na mahilig sa mga halaman. Hindi nagtagal, napagtanto ni Leo na natagpuan ng mga tauhan ni Phoebus ang kanilang pinagtataguan. Inutusan niya si Serge na i-secure ang sanggol, habang naghahanda siyang harapin ang mga mersenaryo. Isang matinding labanan ang naganap, at kalaunan ay nakaharap ni Leo si Modo, ang walang awa na kanang kamay ni Phoebus. Sa panahon ng laban, sinubukan ni Serge na tulungan si Leo, ngunit sa halip ay nabaril siya ng tranquilizer dart. Nagbibigay ito kay Modo ng pagkakataong malapitan si Serge, handang tapusin siya. Sa kabutihang palad, si Leo na gamit ang kanyang huling lakas, ay namamahala sa pag-atake kay Modo at iligtas si Serge. Matapos masupil si Modo, tinurukan ni Leo ang sarili ng adrenaline para kontrahin ang epekto ng tranquilizer. Pagkatapos ay hinimok niya si Serge na magmadali patungo sa dulo ng tunnel, na humantong sa kagubatan. Samantala, si Modo bagaman nasugatan, ay bumalik kay Phoebus at nagulat na ang gardener na kanilang nakaharap ay napakahusay, at malamang na isang sinanay na operatiba. Lumipat ang eksena kina Serge at Leo, na nakarating na ngayon sa kagubatan. Sa pangalawang pagkakataon, tinanong ni Serge si Leo kung sino talaga siya. Nang walang ibang opsyon, sa wakas ay ipinahayag ni Leo na siya ay isang dating operatiba ng mga espesyal na puwersa ng Aleman, na lumaki sa mga sundalong Nazi. Ang kanyang ama ay isang malupit na colonel ng Nazi, ngunit hindi naging malapit ang dalawa. Natigilan si Serge sa paghahayag na ito. Hindi niya naisip na ang gardener na kanyang minamaliit ay hindi lamang isang special force operative, kundi anak din ng isang opisyal ng Nazi na may mataas na ranggo. Nagtataka na nagtanong si Serge kung bakit hindi naging malapit si Leo sa kanyang ama. Ipinaliwanag ni Leo na ang kanyang ama ay isang brutal na tao, na pinatay pa ang sariling ina ni Leo. Ang kanilang kwento ay naputol nang nagpaputok si Modo at Ragnar ng kanilang mga armas sa hangin, sa ilalim ng mga utos ni Phoebus. Ang putok ay sinadya upang takutin sina Serge at Leo na sumuko. Nang marinig ang mga putok, nakipag-ugnayan sina Serge at Leo kay Phoebus, gamit ang isang radyo. Malamig na ipinaalam sa kanila ni Phoebus na bawat 15 minuto, papatayin niya ang isa sa mga miyembro ng pamilya ni Serge, maliban kung sumuko sina Serge at Leo. Kasabay nito, ang kasambahay ni Serge na nagkaroon na ng malay, ay nagkamali sa paniniwalang ang mga mersenaryo ay mga magnanakaw. Nagsimula siyang mag-alok ng impormasyon tungkol sa pera at mahahalagang bagay ni Serge. Inulit ni Phoebus ang kanyang banta kay Serge, nagbabala na kapag hindi sila sumuko, isa-isang papatayin ang kanyang pamilya, bawat 15 minuto. Nang marinig ang banta ni Phoebus, ang kasambahay na natatakot na mapatay, ay nagsabi na hindi siya bahagi ng pamilya ni Serge. Inis sa kanyang mga salita, kinaladkad siya ni Phoebus palabas at walang pag-aalinlangan na pinatay. Pagkatapos ay ibinalita niya sa radyo, na tanging ang asawa at anak na lang ni Serge ang natitira. Samantala, si Serge na ayaw hayaang mapahamak ang kanyang pamilya, tinurukan ang sarili ng adrenaline at hinimok si Leo na bumalik sa bahay kasama niya. Sa isang matapang na hakbang, pumasok si Serge ng mag-isa sa bahay, inisip ang kanyang sarili na pinabagsak si Phoebus at ang kanyang 2 tauhan. Gayunpaman, ito ay isang guni-guni lamang. Sa totoo lang, nakatayo pa rin si Serge sa tabi ni Leo, paralisado sa takot at pag-aalinlangan.
Kasabay nito, ipinaalam ni Ragnar kay Modo, ang tungkol sa classified information na natuklasan niya, tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Leo. Parehong nabigla sina Modo at Ragnar, nang malaman kung sino talaga si Leo, at mabilis na ipinadala ni Modo ang impormasyong ito kay Phoebus. Nang makita ni Phoebus ang data tungkol kay Leo, ibinasura niya ito at inutusan si Ragnar na bantayan ang buong perimeter. Habang nagpapatrolya si Ragnar sa hardin, bigla siyang tinambangan ni Leo. Gayunpaman, dinadala ni Leo ang sanggol, kaya nahihirapan siyang lumaban ng buong lakas. Nang itinutok ni Ragnar ang kanyang sandata kay Leo at sa sanggol, lumitaw si Serge mula sa likuran at pinatay si Ragnar. Nang naalis na si Ragnar, sina Serge at Leo ay pumunta kay Phoebus. Sa sandaling iyon, hinamon ni Leo si Phoebus sa isang hand-to-hand combat, na ang pusta ay buhay o kamatayan. Tinanggap ni Phoebus ang hamon ng may ngiti, na nagpapakita na sila ni Leo ay dating bahagi ng parehong piling unit ng espesyal na puwersa. Bago magsimula ang tunggalian, inamin ni Phoebus na lagi siyang naiinggit kay Leo, na lubos na iginagalang ng kanilang mga kasama, habang si Phoebus ay hindi napapansin. Habang umuusad ang labanan, nangunguna si Leo, at na-corner si Phoebus. Ngunit nang tila nanalo si Leo, lihim na hinugot ni Phoebus ang isang maliit na baril mula sa kanyang sapatos, at itinutok ito kay Leo. Nang makita ito, nagbitiw si Leo sa kanyang kapalaran, naghanda para sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, biglang may putok ng baril at bumagsak si Phoebus. Ang putok ay nagmula kay Modo, na tumalikod sa kanyang pinuno. Bilang tugon, mabilis na inatake at pinatay ni Leo si Phoebus. Pagkatapos ng laban, lumingon si Leo kay Modo, at nagtanong kung bakit niya ipinagkanulo si Phoebus. Ipinaliwanag ni Modo na noon pa man ay mas iginagalang niya si Leo, lalo na't si Leo ang nagsanay sa kanya noong panahon ng kanyang militar. Napag-alaman na si Modo ay dating subordinate ni Leo, at maraming beses nang nailigtas ni Leo ang kanyang buhay sa kanilang mga misyon. Sa resulta ng kaguluhan, inanyayahan ni Serge ang kanyang pamilya, kabilang si Leo, na umalis sa bahay at lumipat sa lungsod. Gayunpaman, tinanggihan ni Leo ang alok, pinili sa halip na manatili upang alagaan ang mga halaman, at linisin ang mga nakakalat. Nang marinig ito, hindi tumutol ang pamilya ni Serge, at nagpahayag ng kanilang pasasalamat kay Leo sa pagligtas sa kanilang buhay. Inalok pa ni Serge ang bahay kay Leo bilang tanda ng kanyang pagpapahalaga. Pagkalipas ng 30 minuto, lumipat ang kwento sa pamilya ni Serge, na papunta na ngayon sa lungsod. Samantala, si Leo na abala sa pagpapanumbalak ng kaayusan sa hardin, ay biglang napagtanto na ang katawan ni Phoebus ay nawala. Isa lang ang ibig sabihin nito, buhay pa si Phoebus at malamang na hinahabol ang pamilya ni Serge. Walang pag-aalinlangan, sumakay si Leo sa motorsiklo at mabilis na nag-shortcut sa kagubatan, upang harangin sila. Nakumpirma ang kanyang mga hinala, nang makita niyang mainit na nakabuntot si Phoebus sa pamilya ni Serge. Sa panahon ng pagtugis, halos magtagumpay si Phoebus sa pagpilit na ihinto ang sasakyan ni Serge, ngunit mahusay na lumihis si Serge sa huling sandali. Nagpaputok ng ilan si Phoebus, ngunit dumating si Leo sa tamang oras, at pinatumba si Phoebus sa kanyang motorsiklo. Gayunpaman, nang suriin ni Leo ang sasakyan, nakita niyang walang laman ito at naglaho na naman si Phoebus. Biglang sumulpot si Phoebus sa gilid, direktang itinutok ang kanyang sandata kay Leo. Nang makitang na-corner si Leo, buong tapang na lumabas si Serge sa kotse at hinamon si Phoebus sa isang duel. Habang ibinaba ni Phoebus ang kanyang baril, sinamantala ni Leo ang pagkakataong mag-strike ng isang napakalakas na sipa, tinitiyak ang kanyang kamatayan. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang balita na ang ministro na nag-orkestra sa pag-utos ng mga mersenaryo sa pag-atake ay naaresto. Samantala, ipinakita si Leo na nag-e-enjoy sa isang mapayapang araw, naggugupit ng mga halaman sa hardin. Ngunit nang magsimula na siyang mag-relax, umaalingaw-ngaw ang tunog ng putok ng baril sa di-kalayuan. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.